Caloocan, Manila, Philippines. Here we are in the private hospital to help people close to our hearts. We pretend to be a student to make an interview with her. Good morning po. Pwede po ba kayong ma-interview para po sa school project? Sige. To make it realistic, we ask her basic questions. Ano pong pangalan niyo? Ilang taon na po kayo? Ako si Nida. 62 na. Sino po ang pasyente niyo dito? Ilang araw na po kayo dito? Si Nando. Kasama ko. 2 linggo na kami. Ano po ang sakit niya? Natake siya sa puso. Tapos wala siya ng malay tao. Kaya nakita siya ng kanyang pamilyero na nakahandog sa inyo sa taxi. Kaya ginawa siya dito sa AC. Ito yung pinakabalaan ng hospital. Kasi hindi siya nagdala. Parang nagdala siya. Statement is really a heartbreak for me. Kasi dinala nga siya ng taxi driver dito. Tapos ngayon, kailangan ma-i-admit siya. Hinihingan kami ng down ng admitting. Nakiusap ako sa kanila na hindi pwede na talagang maipasok na dito. Dahil kung hindi, mamamatay yung pasyente. Talagang walang malay yung pasyente. Nakiusap lang ako at mataawa talaga. Dahil talagang walang-wala. Yun ang pinag sa kanila. Malala po ba? Oo, kasi pang-apat na atake nito. Talagang isa na ko yung dasal. Sana bigyan pa siya yung pagkakataon na maipala siya. Di madami po kailangan na gamot. Ito nga ang sita pero hindi ako nakabili ng gamot. Nagtanong lang ako, sa kagaya ng mahirap, wala akong pambili. Meron po ba kayong anak? Oo, may mga anak ako. Yung 2 may asawa na. Yung isa, yun lang ang nagtatrabaho, pero yun lang ang asawa. Magkano naman po yun? Kumikita siya ng 10,000, kaso binabawasan pa ng tax. Ilang taon na po si Kuya Lando? Yung asawa ko, 62 years. Ang asawa ko lang naghahanap buhay sa trabaho nasa bata. Hindi ko alam paano nawawala ko ang buhay sa ospital. Kaya hindi ko alam kung saan nagpapakita. I wanted to tell her that we will help her. Nagulat ako. Kanina tinanong ko kung magkano na ang paglalagay ng sa ospital. Sinabi sa akin ng billing session na 300,000. Hindi ko alam kung saan makapupunta ng hindi ka makikilala. But I need to finish this interview. Napakahirap magkasabi, lalo na kung wala ka po. Magkano po kinikita ng asawa niyo? Kumikita siya ng 24 oras ng 500. Kaya lang, hindi na makakasapat sa amin dahil hindi na kami pambili ng mga gamot nila yung pagkain. Kaya minsan hindi na talaga kami nakakakain. Yung mga anak nila, hindi ko alam, dahil mahirap din ang kalalasin. Kapag na
araw lang siya lumalabas sa isang linggo. Kaya kung nang nakuha ko lang Yung sabi niyo po kanina 300,000, saan niyo po kukunin ng ganong kalaking halaga? Lalapit pala ako sa kaibigan ko, tsaka yung kakilala ko nasa amin. She had no idea that we were sent by Sir Mark. Nahihiya nga ako sa kanya kasi palagi ako sa kanya lumamlapit. Ganon po ba? Mabuti po at tinulungan po niya kayo. Oo, kasi yung anak ko, imalugang ko naman na talaga nagpadala siya ng pera. Kaya hiyang-hiya na ako kay Mark na talagang masyado siya napakabait. Isasalita ko lang. Talagang wala pa namang order ng doktor. Kaya lang pagka-order na kayo na pwede na siya lumabas. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng pambayad. Siyempre magpapapapapap na ako. Kaya iniintay lang namin yung tuloy naman gagawin. Pwede po bang makita si Kuya Lando? This is the private room where Kuya Lando is confined. Here in the Philippines, once you get a private room, the doctor's fee gets higher. Finally, we saw Kuya Lando. He seems to be weak after 13 days inside the intensive care unit. He transferred to this private room for his recovery. Magandang umaga po, Kuya Lando. Kamusta po kayo? Hindi siya magpagsasalita kasi pagka nagsasalita siya para lang hinahabol mo yung paghinga. Ngayon, kinausap ako ng doktora na kung ililipat siya sa ward, sobrang init dahil hindi makakaya ng pasyente. Mas malamang na mamatay siya. Kaya napilitan kami na kahit na hindi namin makaya yung pambayad dito namin siya inilagay kasi dito nagkikinhawahan siya. Kanina nga lang masira yung aircon, hindi na siya makahinga. Doon lang. Magkano po yung malis? Bali 1.9 isang araw dito. Alam ng asawa ko natutulong si Mark, kaya nga hinintay ko yung pinapunta dito ni Mark. Kamag-anak niyo po ba si Mark? Ako hindi, kakilala lang namin si Mark. Pero si Mark, sa napakabait niya. Lahat ng pagkahingi ako ng tulong sa kanya, hindi niya ako pinahihindihan. Talagang nagbibigay siya sa amin ng suporta sa pangangailangan niya. Pangangailangan namin. Lahat ng bagay. Talagang ibinibigay niya, kaya talagang napakabait ni Mark. Kailan po darating yung tulong po ni Mark? Bukas daw para ibigay niya. Saan po kayo natutulog? Napansin ko po na kayo na po ang bantay kay Kuya Lando. Dito lang ako natutulog. Tapos dalawan yung una ako, hindi ako nakakauwi na kasi walang hahalin, walang halin sa walang mag-aano sa akin. Dito natutulog para magbantay. Hindi ko nga maiwan ng asawa ko kasi isa pa matrapik. Baka mamaya pagdating ko, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya. We should always appreciate our family and take care of ourselves no matter what our setback in life. It's about time to reveal our surprise for her. Nita, pwede kami po yung pinadala ni Kuya Mark. Kayo pa kayo. Pwede, ito po yung pinadala ng cash. So yun yung sa medical expenses mo ni ito. Gamitin niyo po. Ito po yung cash. Papasalamat ako kasi napapait ko ng mga
papaano namin sasama mga ikaw. Sana marami pa siyang matulungan na kaya na. She's really grateful for the help that she received. Mark, may pinagdala mo, napakalaking bagay na sa amin. Kasi magagaling na ako pambili ng mga gamot at saka yung mga ibang kailangan pa ng titulado mo. Kaya sana marami ka pang matulungan na kagaya namin. Kaya sa ng titulado mo kasi hindi nakapagsasalita, pero alam niya na bibigyan daw talagang tutulungan mo kami. Kaya talagang sa puso namin talagang nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa lahat ng amin. Hindi mo kami pinahindian. Talagang lagi kang nakaagapay sa amin. Kaya salamat, Mark. Salamat. You can see here what you cannot buy using money, and that is love.